So, pasukin mo natin ating caller, si Mr. Freddy Santos. Freddy, magandang gabi sa'yo. Hello. Yes, hello. Salde. Yes. Opo, good evening. Good evening. Good evening, Sir Freddy. Oo, good evening din to, engineer. Narinig na maganda yung topic na Charles 18. Yes. Kasi sa akin Salde ko, nabubuko na kasi kakain ko lang eh. Okay lang. Tirahan mo kami. Alam niyo, ang ulam ko, papaitan. Sarap niya. Kasalde, engineer. Opo. Kasi nababangi yung Charles 10. Kasi itong bansa natin, mahirap pong umunlad. Alam niyo, sa akin lang ang obserbasyon, ang hindi charter change ang problema sa atin eh. Character change. Character change, ha? Oo, character. Chacha pa rin. Alam po ninyo, sa totoo lang ha, ito straight to the point tayo. Karamihan lang po ang umulabit sa ating mga politiko. Di ba yung napapansin? Ay, pansin na pansin. Kung umulabit dito sa atin, sila ng payaman. Dahil binula tayo ng binula, naniwala naman yung iba, kaya nakapisto sila. Hindi naman po lahat. Tira de las Buenas, hindi naman po lahat ng politiko ganyan. Kaya hindi masinsong Pilipinas kasalde. Dahil sa number one problema talaga sa atin, yung graft and corruption. Kung wala sana yan, kung tapat sana tungkulin itong mga nai-elect na sa atin, mga politiko, hindi. Mayaman tayo. Totoo lang. Dapat, Oo. Diba, sinon, sinisisisin nila si Marcos. Ganito, ganito. Ilang taon na nakalipas kung talagang pinaganda nilang Pilipinas. Magta-30 years na, nawalan ni Marcos. Saan tayo napunta ngayon? Wala pa rin. Balik na si Bongbong. Alam po, kaya nga niloko tayo po, engineer. Opo. Niloko po tayo itong mga politiko na kurat. Dahil kung pinaganda nila itong Pilipinas mula kay Cory Aquino, Galunggong, sana na inumpisan na nila mula nung naupo hanggang ngayon. Kung talagang gusto nilang pagandahin, tignan naman ninyo ang nangyayari. Nagunahan na po sila, kitang-kita naman natin. Kaya hindi po tayo umunlad, lumubo yung utang natin sa mga bangko. Kaya ang pag-asa na lang natin, sana may makatagpo pa tayong leader naman na may malasakit sa bansa. Yan lang po, thank you. Okay, thank you very much. Ginagawa po namin ngayon yan, nag-organize kami ng mga media forum para malaman ng bayan kung ano talaga ang tamang dapat gawin at kung ano isasagot ng mga politicians na tatakbo dito sa darating na election. Yan, abangan po natin yan. Okay, nandito pa rin po sa kabilang niya namin ating inyong co-engineer, si Engineer Jim Mandap ng Paranaque. Engineer, magandang gabi sa'yo. At syempre, happy Three Kings and thank you very much. Hello. Hello. Hello, Kasabi. Yes. Ganyan din kay Pero Engineer, no? Good evening, fellow engineer. First of all, siyempre, babatiin kita kahit na late na, no? Happy New Year, Three Kings. Yes. Thank you. Pero tama yung, ako sa tingin ko, Kasabi, alam mo itong 1987 Constitution, sa tingin ko, hindi na-ratify ito ng tao eh. Alam mo kung bakit? Kasi unang-una, tingnan mo almost 60% siguro ng entire Filipinos. Hindi nila alam ang Constitution eh. Yun naman sa tingin ko, no? Kamukha nito, tignan mo hindi, magmula doon sa preamble, may depression Pangalawa, yung political structure, multi-party system. Walang nananalo, kundi plurality ang nangyayari. Walang majority, no? Wala. Dahil tignan mo, mostly 30% o 35% ang nananalo. O isipin mo, 65% yung babati ko sa'yo. Di ba? Dahil kasi 35% lang nakuha mo Di ba? So, yun ang problema dyan. Aside from that, siyempre, mga economic provision, kamukha sinasabi ni, Engineer Uy, na kung saan talagang dapat palitan yan lalo-lalo na, tingnan mo, dapat talaga
makuha mo yung confidence ng mga investor eh. Dahil magpapanukala ka dyan na kung maaari, mapalitan talaga yung charter change. Ano? Nakikita mo yung structure. Executive, judiciary, and legislative. Hindi nagkakasundo eh. Tama. Diba? Kaya yun ang problema ron eh. Kaya dapat yan, sa talagang mapalitan lahat yan. Hindi lang yan, kundi mga provision ng national territory. Kaya dumami yung secessionist eh. Ano? Tama. Tapos ito, kamukha niyan, pinaano nila yung mga kursan binigyan nila ng puwang sa konstitusyon itong mga komunista, di ba? Karaya, MNNF, NPA, so and so. Kaya dumami ang problema ng gobyerno. So ito dapat talaga, number one dyan, charter change talaga. Na kung saan, dapat nga, pwede pa namang ano yun yan bago sana mag-eleksyon, como talagang time constraint na, no? Hindi na talaga, pero sa susunod, talagang yan ang dapat talagang, mapalitan yung struktura. Salamat po. Okay, maraming salamat, Engineer John Manda from Parañaque. Thank you, Engineer John. So, yan, no? So, maganda yung tinuran ni Engineer Manda pa, no? Na talagang para sa akin, kailangan na talaga ang charter change, no? Oh, yeah. So, kaya nga nagtataka rin tayo kung bakit talagang sa bagay, sinabi mo na, dahilan nila yung baka mag-term extension ang kasalukuyang Pangulo, no? Pero sana, hopefully, pagkatapos ng 2010 May election, ay dahil wala na si GMA sa pwesto, sana wala nang katatakutan, sana isulong na kaagad ang charter change, di ba? Para sa ganon ay magkaroon na ng Loveland City, sagot sa karamihan ng problema ng Pilipinas, di ba? Okay, meron tayong text dito, no? From Dennis Mohano, sabi niya, a pleasant evening, Saudi and Engineer. Itong 1987 Constitution based on emotion laban kay ex-President Marcos o sa diktadurya. Kaya parang emotion constitutional revenge against Marcos Constitution na di na applicable sa modern times and modern world. Yan, Dennis Mohano. Ano masabi mo? Very true po yan. In fact, hindi ganoon ang paggawa ng magandang constitution. Dapat hindi kailangan doon ang magawa ng magandang constitution, kailangan mga experience tsaka knowledgeable na tao. Hindi through hate, Hindi revenge tsaka kaya tama yung sabi niya, emotional constitution. Kaya nga nung bago ka dumating, dinatalain nga na parang nalimitahan nga yung pagsulat ng 1987 Constitution sa rason na dapat di na mangyari ang Marcos Marciano. Parang ganun lang yung dinisign yung Constitution parang doon na, kaya limitado siya. Hindi, yung panglaban sa dictatorship yung the right to bear arms. Yun ang inano ng mga framers ng US Constitution nung binigay nila ang power ng Commander-in-Chief of the Armed Forces. Natakot din sila na baka gamitin naman yun kontra sa kanila. So nilagay naman nila yung right to bear arms na, and they made it hard para maalis mo yun. Kaya nakasulat doon, and Congress may never attempt to trample that right.